Yung buhay natin dito sa mundo, ang kinakailangan natin dito ay nakikipaglaban tayo. Nakikipagsapalaran tayo. Ano ba yung pakikipagsapalaran sa pakikipaglaban? Anong diferensya nun? Nakikipagsapalaran, nakikipaglaban, nakikipagsapalaran? Oh. Yung wala kang direksyon. Wala kang direksyon? Pakikipagsapalaran? Ganun ba yun? Wala kang direksyon? Nakipagsapalaran siya. Ibig sabihin, siya yung tao na nagtatry sa kanyang sarili para labanan ang mga hamon ng buhay. Oh, mashallah. Maraming hamon ng buhay, bro. Tama? Oh. So, yung kanina, sinabi mo kapatid kanina, anong pangalan mo nung hindi ka pa nag-Muslim? Nung hindi ka pa Muslim? Oh, Ronaldo? Danielo. Ngayon ay? Alam mo kapatid na Ismail, yung sinasabi mo na, Ustad, kumukunti na lang kami. Ang Islam, mga kapatid, tignan nyo ito ang sekreto ng paggawa ng kabutihan. Ang paggawa ng kabutihan na pagsamba sa Allah, maski walang gumawa, gawin mo na alam mo na ito'y tama na ikalulugod ng Allah. Ang paggawa ng kabutihan at pagsamba sa Allah, hindi ang mga tao na sila ay hindi gumagawa, makikigaya na rin tayo. Very simple. Ikaw na dito na nag-aaral. Bakit ka nag-aaral? Bakit ka pumupunta rito? Sa ganitong oras ng Friday. Dapat naglalaba kayo, dapat oras yung sa pamilya nyo, dapat nagpapahinga, bukas isang araw, trabaho na naman. Why are you here? Bro? Let me ask you, ikaw lagi, gusto ko mong utanan mo. Nganuman? Para magkaroon sa alam. Lumalim yung pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral, pag-atin ng mga Islamic religion. Para mag-aral, para magkaroon ng kaalaman. Very good. Ikaw, Ismail. Para lumalim pa ang ating kaalaman. Kaalaman. Mashallah, very good. Ikaw, bro. Para matulog ka. Lahat kaalaman. Ang punto rito, mga kapatid, kung bakit ka gumagawa ng pagsamba, bakit ka nag-aaral, bakit ka nagsasadaka, bakit ka gumagawa ng kabutihan, bakit ka nagpipigil ng kasamaan, dahil para ito sa pagsamba mo sa Allah, para sa sariling kaligtasan at kabutihan mo. Hindi dahil sa iba. Araw ng paghukom, titimbangin ng bawat isa. Anong napala, anong nagawa niya dito sa mundong ito? So, nandun tayo sa maski umihina. Bakit? Pumupunta ba ako rito dahil sa kaibigan? Pumupunta ba ako rito dahil sa may iba kong hinahangad? Hindi. Pupunta ako rito dahil ang lugar ng pag-aaral ay ito yung lugar na pinakamalugod sa Allah. At ito yung lugar na kung saan pinapalibutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga anghel para bigyan ang mga taong nagtitipon sa kaalaman sa lugar na iba't ibang pamilya, iba't ibang nasyon o anuman tribo nandoon sila, pero nagtitipon sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Majkam aqamun fi bayti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhakarahumullahu fi man inda. Where you can find in this world, in this universe, that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with a kind of a gathering like this. And He sent angels to this kind of gathering. And the angels bring what? They bring forgiveness from Allah. Blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. So why are you here, bro? Why are you doing good? Because for my own salvation. This is for my own success. This is for my own achievement. This is for my own goods in the day of judgment. Yan ang dapat sa estudyante. Yan ang dapat sa nag-aaral. Yan ang dapat sa isang guro. Ang isang guro, ako, lagi ko ito sinasabi sa kahit sinong mga estudyante ko. Pumasok man kayo, hindi, papasok pa rin ako. Umulan, umaraw, humangin, bumagyo. Bakit? Bro, maski isa ka lang nandyan. Bakit? Ang nakuha ko, gantimpala mula sa Allah. Man kharaja fi baitihi wa yatlubul ilma, fahuwa fi sabilillah.
Sino ang lumabas mula sa kanyang bahay patungo sa lugar na kung saan siya ay mag-aaral? Siya ay nadaan patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang mamatay sa oras sa daan patungo sa Allah sa paraiso. So bakit ako nandito? Maski ikaw, bisag ikaw lang nag-isa na dihan, ang tudlo ko nimo, wala problema. Ganan palagi ko kay magmanguta na ka sa ako Di makadisturbo sa uban. Oh, di ba bro? Mauna lagi siya. Katong mga una ng mga scholar, nag-aaral sila, sheikh to sheikh, face to face, sa masjid. Minsan pinupunta nila sa bahay. Ang mga scholar noon, subhanallah, si Imam Malik o si isa sa mga imam at sa mga tabi-tabiin mula sa Madina, pupunta sila ng Sham. Sa Sham. Alam niyo ang lugar ngayon saan ng Sham? Oh. Anong Riyadh? Dili, Riyadh. Ha? Very good. Sa Syria. Yan ang Syria ngayon. Damascus. From Madina, pupunta ka dito. Nga naman. Dahil lang sa isang hadith. Dahil sa kahalagan ng kaalaman. So mga kapatid, subhanallah, this is what I am always telling myself. Why do I worship Allah? Why do I do good deeds? It is because for the sake of Allah. Because I know in the day of judgment, after all, Allah subhanahu wa ta'ala will judge each and every one of us of our good deeds. Ngayon, nakikita natin ngayon, sa social media, sa buong mundo ngayon, sinasabi na ng mga tao, sinasabi na lalo na ang mga mangangaral, ang mga ulama, lalong-lalo na sa eleksyon ngayon sa atin sa Pilipinas. Bawal ang sinuman sa Islam na siya ay kumuha ng pagbigay ng mga sino? Yung mga nagraran ng mga gustong manalo dahil sa pagpapanalo nila o gusto nila bilhin yung karapatan ng tao. Vote buying. Kung ito ay bawal sa gobyerno ng Pilipinas, lalong bawal sa Islam. Lianna hada rashwa. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi. Ibig sabihin, kinasuklaman ng Allah at isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino? Wal murtashi. Yung nagbibigay at yung tumatanggap. Mga kapatid, naririnig na ito. Alam na ito. Bakit pa ito ginagawa ng tao? Bakit kaya? Makamundong bagay? Dahil ito ang uso? Dahil walang pera? Dahil sa kahirapan? Bakit? Palagay mo dahil sa kahirapan, lalong papahirapan kayo ng Allah at lalong papahirapan kayo ng mga kurakot na mga leader na nagbibigay ng pera dahil yung pera na ibinigay nila sa'yo, na binili niya ang inyong karapatan dahil ito ay para kukunin nila at instead na ito ay gamitin para sa ikabubuti ng inyong bayan, wala. Babawiin nila yun, binigay nila. Kaya subhanallah, bakit pa rin ito ginagawa ng tao, mga kapatid? Ha? Tao? Kulang ng kasalaman? Kulang ng kaalaman? O dahil din sa tindi ng kabuhayan? Ano? Maasahan mo ba yun, bro? 5,000, 7,000 o 3,000? Ngayon, bukas, isang araw, ubus na. Pero yung kasalanan, dala-dala mo pa rin. Dahil alam mo na ipinagbabawal, pero ganun pa rin, nang ibabaw ang pagmamahal mo sa pera at dahil sa mundo. So, ang punto rito, maski dahil ginagawa ng ibang tao, bakit mo rin gagawin? Iba ako bilang isang Muslim. Iba ako bilang isang mananampalataya. Dahil buhay ko ito. Sa araw ng paghukom, nafsi. Sa araw ng paghukom, ang bawat isa aharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, uhusgahan at nilitisin siya sa anong ginawa niya. Tapos, pwede mo bang sabihin sa araw ng paghukom, yan na kasi nakigayag naman ako sa kanila. Ito kasi ang uso sa unang kapanahunan na yun. Ito yung pagbibigayan. So, ganun din. Bro, gumagawa ng kasalanan ng isang tao, gagawin mo rin. Dahil yun ang ginagawa nila. Mga kapatid, ku anfusakum wa ahlikum nara. Iligtas ninyo ang inyong sarili, inyong sarili. Unahan ninyo ang inyong sarili. Bilang mga aral, bilang nagtuturo, bilang isang guro, bilang isang ama, bilang isang leader, bilang isang imam, bilang kahit sino na mayroon kang pangahawakan sa syudad, sa iyong pamilya. Importante na sabi mo sa mga tao, sa pamilya mo, mahal mo sa buhay na ito ang gusto ko, ito ang direksyon ng inyong kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Pero kung hindi nila paniniwalaan, anak mo, sasabihin mo ang anak mo, anak,
magdasal ka 5 beses isang araw, huwag mo pabayaan ang iyong paggawa ng kabutihan. Itigil ang anumang mga ipinagbabawal ng Islam. Ito ang gusto ko na kunin mo. Ito ang kurso na gusto ko. Ito ang gusto ko sa'yo. Mapipilit mo ba ang anak mo, bro, kung ayaw niya? Ha? Importante sa isang tao na sabi mo. Nasabi mo sa mga tao na umiwas kayo dito, ito haram. Ito ang kabutihan. Ang mga propeta, anong sa kanila? Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Wala sa amin maliban sa magparating ng mensahe at para kayo ay wadhakirhum. Para kayo ay palalahanan. Kung ayaw nila maniwala, kung anong gusto nila, mapipilit mo ba isang tao? Alaikumussalam wa rahmatullah. Oh, bro, upo ka bro. Bago? Sige. Anong punto rito? Ha? Nakuha ninyo ba ang gustong iparating, mga kapatid? Ha? Kapatid Ismail? Danielo? Ha? Ikaw bro? Anong aral ngayon? Sige. Anong aral na nakuha? Kung nakuha ninyo. Gusto ko sharing, hindi yung ako lang magsasalita. Oh, ikaw Ismail, anong aral? Doon sa ngayon ang mga sinabi ko. Nagsimula kasi tayo doon sa sinabi na kasi Ustad, umiinto na tayo. Khaliwali, ishada. Wa fi mawgud, ma fi mawgud, khaliwali. Hada nafsi. This is myself. Di ba bro? Oh, anong aral? Huwag gayahin yung mga maling ginawa nila. Dahil gayahin, wala ka na rin. Isa ka na rin, parang katulad din natin. Correct. Huwag gawahin ang ginagawa ng iba, lalong-lalo na kung ito ay mali. Ikaw bro, malalim ang iniisip mo. Ano? Sa punto nito ay hindi mo dapat tingnan kung anong ginawa ng ibang tao. Mas depend on them. So, dapat ito sa sarili mo. Kasi ka mag-aaral para sa sarili mo. Isisip mo yung sarili mo. Sa kabilang araw. Sa kabilang araw, dapat sarili mo, very good, may punto yun. I-save mo ang sarili mo para sa kabilang araw. Ha? Correct. Ikaw bro, ano yung sa'yo? Tiga saan ka ba? Taga-Hulusog. Tausog ka. Marayaw. Maunuhunuhal mo. Ha? Singan mo. Nurbasar. Masya Allah. Magsabil kita. Masya Allah. Anong nakuha mong aral dun, bro? Sa ating usapin ngayong umaga. Ang lahat ng pagsahada katulad ng mga balik Islam o mga pagbuto, pagsasala, lahat ng pagkabutihan para sa Islam ay para sa Allah. Dahil para yun sa sarili mong kaligtasan. Para yun sa sarili mo. Bro, ang pagsamba natin, ang paggawa natin ng kabutihan, o ang pagmumuslim natin, ito ba ay makakadagdag sa kapangyarihan ng Allah? Ito ba ay para ito sa sarili natin? Para ito sa kaligtasan natin? Ha? Bakit ka nag-Muslim? Ikaw bro, Muslim ka? Dati na? Born Muslim ngayon? Born? Mashallah, bago. Tiga saan ka sa atin po? Mindoro. Anong pangalan mo? Dati, pangalan mo ano? Roel. Ngayon? Mashallah, Ibrahim. Kapatid Ibrahim, matanong kita, bakit ka nag-Muslim? Ha? Maganda po ang Islam sa pag-aarintindi. Napanood mo yung mga video ko. So, alhamdulillah. Bro, tama. Alam mo kapatid Ibrahim at tayong lahat, bakit tayo pumasok sa Islam? Bakit ikaw Muslim? Bakit ka nagsasagawa ng pag-uutos ng Allah? Bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Dahil mga kapatid, para sa sarili nating kaligtasan ito. Ano man ang gawin ng mga tao, bawat isa may paglilitis. Nawala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuloy-tuloy ang Islam. Relihiyon ito ng Allah. Poprotektahan ito ng Allah. Pumasok, nag-Muslim yung pinsan ko, o pumasok ang kaibigan ko, o hindi siya pumasok, tutuloy pa rin ako sa paggawa ng kabutihan. Lianna fi yawmil qiyamah kullu wahid indahu hisab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sa araw ng paghukom, ang bawat isa ay may sariling timbangan sa mga gawain nila. Ikaw, ako, kahit sino sa atin, kahit sino sa mga nakikinig, sa araw ng paghukom, may bawat isa sa atin na mayroon tayong sariling mga
gawain na mabuti at masama na ipapakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mundong ito masyado tayong nalinlang. Wallah, sasabihin ko ito mismo sa sarili ko. Nangingibabaw minsan ng pagmamahal natin sa mundo. Sa pera, sa kapangyarihan, hindi na natin alam, bukas isang araw mababawian tayo ng buhay. Mamamatay tayo. Anong makakatulong sa'yo? Hindi mo ba alam na ang buhay na pananatili mo sa libingan mo ay mas mahaba ang buhay na ipananatili mo doon kaysa nung nabuhay ka dito sa mundo? At lalo na kung ikaw ay bubuhayin muli tayo ng Allah sa araw ng paghukom na yun ang buhay na walang hanggan. Na yun ang forever. Dahil dito sa mundo walang forever. May simula, may hangganan. Doon sa araw ng paghukom, magsisimula, walang katapusan. Paglilitis. Gantimpala sa mga taong nagsigawan ng kabutihan, naniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, na napatawad ng Allah. Mapalad ang mga yun. Habang buhay na tinatamasa nila ang paraiso ng Allah, na nandoon ang lahat ng pangangailangan nila, at parusa at kapighatian sa mga taong sinunod ang sarili at sinunod si Satanas at sinunod ang mga impluensya ng mga mapanirang lipunan sa kanilang mga kaibigan o kahit sinong tao. Bakit ka nag-aaral? Dahil para sa kaalaman. Dahil para malaman ko kung paano sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na ayon sa gusto niya. Hindi mo pwede sambahin ang iyong Panginoon na ayon sa gusto mo. Ayon sa sariling kuro-kuro at opinion mo. Ipinadala niya ang mga propeta dahil ang mga propeta sila ang mga ehemplo kung paano nila sinamba ang Allah. Si Propeta Muhammad, pinakahuling propeta, nagturo ng tauhid, nagturo ng kaisahan ng Allah. Ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay, turo ng tauhid sa kaisahan ng Diyos. Ang kanyang buhay ay puros Quran, turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi na sa kanya, sa pamamagitan ni Jibril, dahil lian al-Quran kalamullah, ito ay diretsyon na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi kay Muhammad o dumaan kay Jibril alayhi salatu wasalam, kung sinong may tao na naglalakad dito sa mundo na Quran, yung si Propeta Muhammad. Ang gagayahin natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat ng kanyang mga gawain, sa lahat ng kanyang mga turo. At hindi ang mapanlinlang na lipunan na kung sino yung mga tao na nakikigaya na rin tayo. Ang Islam, bro, tapos na. Kanina, pinapakinggan ko sa radio, napakaganda yung sinabi ng Sheikh. Ang Islam, tapos na. Na isalarawan, isabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tanong na mas'ala na tinatanong ninyo patungkol sa wudu, sa pag-aablusyon, bago magpaterapa. Dahil ang susi ng pagpapaterapa para tanggapin ng Allah, ang pagpapatera mo ay sa pamamagitan ng ikaw ay mag-ablution. Tama, bro? Kapatid Ibrahim, mag-ablution ka. Pag wala kang ablution, magdasal ka, invalid. Null and void. Not accepted. Kung ikaw ay tao na hindi Muslim, pakinggan to mga kapatid. Kung ikaw ay tao, nakikinig ka ngayon na tao, Kristiyano, Hudyo o kahit sino na hindi naniniwala sa Islam, maski anong mabuting gawain na ginagawa ninyo, pero kung hindi rin naman Islam ang pinapaniwalaan mo na relihiyon na tunay na pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan at hindi rin Diyos na totoo na sinasamban mo na maliban sa Allah na siya ang dapat, lianna Allah huwal haq. Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dahil katotohanan siya, si Allah, ang tunay na totoong Diyos na dapat sambahin at purihin. At ang sino man ang sumasamba na hindi bukod pa sa Allah, ito ay batil. Hindi katanggap-tanggap. Kasawi ang palad. Pagsisisi sa araw ng paghukom. So anuman mabuti na tao na ginagawa mo dito sa mundo na hindi si Allah ang Diyos mo at hindi Islam ang iyong reliyon, walang saysay ang lahat ng mga mabubuti mong gawain. Ngayon, ano yung kanina yung sinabi ng Sheikh? Sabi ng Sheikh, ang tao na nagtanong, Sheikh, nag-ablusyon ako, ziyada. Anong ziyada? Dinadagdagan ko. Anong dagdag? Yung, alimbawa, magmugmug ako, maghugas ng kamay, mukha, ang nasabi sa hadith ni Propeta Muhammad, 3 beses. Actually, kung wala ng tubig, kulang na lang. 1 beses, 1 lang, okay na yun.
Yun ang wajib, yun ang pag-uutos sa Quran. Pero, kung gagawin mong 3 beses ang paghuhugas mo sa mga parte ng katawan mo, ngayon, naging sunna yun. Yun ang turo ni Propeta Muhammad. Ang tanong, kung dagdagan ko, Sheikh, gawin kong 5, gawin kong 6, kasi parang siguro, kulang pa, parang hindi pa masyado nalimpyo ang mukha ko, hindi ko alam kung ano, basta gusto kong dagdagan. Anong sinabi niya? Wallahi, hada bid'ah. Wa hada israfun fil ma. Wa hada lam yurad fi ay hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu zada dhalik. Wallahi, minsan nagagawa ko, nakakadagdag ako. Which is mali. Relihiyon tapos na, bro. Isinalarawan at isinabuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang magdagdag sa anumang ritual o paniniwala sa relihiyong ito, nagdagdag, at ito ang sino mang nagdagdag, nagpabago sa relihiyong ito, ay siya ay ligaw. At ang sino mang ligaw, apoy na nagliliyab sa araw ng paghukom. Sino nagsabi? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, dapat lang 3 beses lang. Bakit mo gagawing 4, 5, 6, 7? Dahil gusto mo pang mas malinis? Anong gusto mo? Gusto mo makipagligsahan na mas magaling ka kaysa kay Propeta Muhammad? Gusto mo na mas mahalin ka ng Allah kaysa sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Ano mang dinating sa inyo ni Propeta Muhammad, ano mang sinabi niya sa inyo, ano mang turo niyo, kunin niyo yun, isagawa niyo yun. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong maglabis. Nakuha niyo, bro? Ang reliyon tapos na. Paano ka magdasal 5 beses isang araw? May mga tao, mga Muslim ngayon, nagdarasal 3 beses lang isang araw. Kung gawin mong 6, 7, bakit? Kasi, Ustad, parang kulang yung 5 sa akin. Gusto ko 6 para lalo akong mapalapit sa Allah. Mahal ko ang Allah. Gusto ko subrahan ng pagsamba. Oh, ano masasabi mo doon? Danilo. Oh, sige, pag-unawa. Di ba, bro? Minsan, ganun ang gusto natin. Gusto natin na magdagdag. Mahilig tayong magdagdag. Kaya nagsusunat. Ha? Kaya nagsusunat yung mga tao. Nagsusuna yung mga tao. Gusto mo ng dagdag. Lahat gusto ng dagdag. Pagdating sa masjid, magsunat ng tahayatul masjid. Tapos, pagkatapos mag-adyan, sunat na lang. Anong tanong ko sa'yo kanina? Kanina lang. Bakit? Nalimutan na ni Kuan. Nalimutan na ni Ibrahim. Bakit ano? Bakit dinagdagan? Okay, very good. Close ka na. Bakit? Bakit dinagdagan? Yung mangyayari pag dinagdagan. Ito yung maranaw. Anong mangyayari pag Dinagdagan ng sala. Okay, very good. Ano ang mangyayari o ano ang hatol sa isang tao na gusto niya dagdagan ng kanyang sala? Gusto niya gawing 6 o 7 ang pagdarasal 5 beses isang araw. Gusto niya ng dagdag. Gusto niya magpakita ng gilas. Gusto niya sabihin niya sa sarili niya, kulang pa eh. Gusto ko pa sambahin ng Allah. Gusto ko pa na ganito, ganyan. Ano ang hatol doon? Very good. Very good. Dalil mo, bro. Anong dalil? Hadith. Hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng pabago sa relihiyon ay ligaw. Kapatid na Ibrahim, tignan mo ang relihiyon na pinasukan mo ngayon. Mapalad ka, bro. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Allah. Ginabayan ka. Hindi lahat ng tao bibigyan ng gabay. Maliban kung sino ang mahal ng Allah. Ang relihiyong ito, isinabuhay ni Propeta Muhammad. Hindi tayo katulad ng mga iba na nakikigaya-gaya na lang o ano ang nakagisna nila sa kanilang mga ninuno. Sa atin may basihan. Quran at saka sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi maliligaw ang kahit sino man sa atin na isabuhay at isagawa ang Quran at ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung bakit nangaligaw ang kahit sino mang nangangaligaw ngayon, kasi nagdadagdag ng kanilang mga anumang mga uri ng ritual na pagsamba sa Allah o anumang paniniwala nila.
لأن هناك تجاوز في الدين ليس فيه أي دليل غير مشروع. So ito bro, kaya ikaw nag-aaral. Tuloy-tuloy mo lang bro ang pag-aaral mo. Dahil ang isang Muslim, kailangan meron siyang dapat na sapat na kaalaman paano niya sambahin ng Allah. Anong mga pag-uutos ng Allah. Oo, nagkakamali tayo. Oo, marupok tayo. Oo, mahina tayo. Minsan nagkukulang tayo. Maari yun ipatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero huwag ka lang magtambal sa Allah na ikaw ay datnan ng kamatayan sa oras na ikaw ay nagtatambal sa Allah. At ito ngayon ang isa sa mga epidemya o kung pwedeng tawagin natin epidemya na sakit ng ibang mga kamusliman. Naniniwala na sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos at sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero yung iba ay patuloy pa rin sila na gumagawa ng mga shirk na pagtatambal sa Allah. Paniniwala sa iba pang mga Diyosan bukod pa sa Allah. Maari hindi nila sinasamba, pero yung akida at paniniwala nila ay maari sinasabi nila, itong taong ito ay makapangyarihan. Itong taong ito ay alam niya ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Itong taong ito ay nagagamot niya ang mga tao. So, anong pag-uutos niya? Sundin natin. Yun ang isa sa mga shirk na ikaw ay pumunta sa isang tao na katulad mong isang tao na nagsumamo sa kanya at naniwala sa kanya na anumang pag-uutos niya na ito ay labag sa Islam, pinaniwalaan mo pa rin at sinabi mo na makapangyarihan siya at siya ay itinambal mo sa Allah dahil ang tunay na makapangyarihan at tunay na maalam at tunay na nagbibigay ng syafa'a, tunay na nagbibigay ng para gumaling ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon pumunta ka doon sa mga salamangkero, pumunta ka doon sa mga nanguhula-hula. May mga Muslim na pumupunta sa mga manghuhula. May mga Muslim na pumupunta sa mga mangkukulam. Ito ay haram. Ipinagbabawal ito ng Islam. Pero ganun pa rin, patuloy pa rin ang ginagawa ng mga tao kung anong ginagawa nila. Na ito ay labag sa ating reliyong Islam. Mga kapatid, anong aral dito? Ang aral dito, sarili ko ang aking liligtas. Ano man ang ginagawa ng mga taong ito ay sa sarili kong kaligtasan. Dahil sa araw ng paghukom, si Allah ang siyang maghuhusga sa atin. Ha? Nakuha bro? Okay, bago tayo umalis, pakibasa yung yung dapat tayong magsimula dyan. Ibrahim, kumusta ikaw bro? Bapa ka nakauli sa iligan? Pangalik ito kayo pa. O, inshallah pagkabag. Isa katuig, muli na ka. Inshallah kung buhay pa. Kita na lang ta dito sa Gaysano. Oo, Gaysano. Isa bago siya sa Robinson, update naman pagbihira. Ibig sabihin, pero aywan ko, yung iba gusto pa rin nila sa Robinson, pero mas gusto ko pa rin sa Gaysano. Yun yung lumay. Kasi rich kasi. Meron silang bibingka doon at saka biko. Allah. Oh, masarap yun. Kapi tayo doon, inshallah. Inshallah. Sige lang. Oh, bro, saan? Tauhid. Ito, bago ito maganda, ito ang dapat nating maunawaan sa Tauhid. Kapatid na Ibrahim. Tauhid. Oh. Basta hindi, nasimulan na natin ng Tauhid. Diba? At least nasa middle na tayo eh. Nung bago Ramadan pa, diba? Bago mag-Ramadan. Tauhid al-Rububiyyah, kaysa ng Allah sa pagkakaminom, sa kanyang pagkakaminom. No, nakuha din natin yan. Okay. For the sake of the newcomer dito sa bago nating kapatid at ito nga para sa into the bro ano ba to yung kukunin natin yung very buod ng tauhid. Kapatid na Ibrahim at sa mga nanonood, ang tauhid ay kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos na namumukod-tangi lamang sa kanya, ang patungkol sa kanya, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagkalikha, at pagkaisa sa kanya na nag-iisa lamang siya, na siya ang dapat sambahin, tauhidul uluhiyah. Ano man ang ginagawa ng isang Muslim dito sa mundo, ang kanyang pag-aalay, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang buhay, ang kanyang jihad, ang lahat ng ito, umrah at hajj at pag-aayuno, ang sadaka, ang zaka, lahat ito ay para sa Allah at hindi inaalay sa ibang mga tao. Tauhidul uluhiyah. Dahil siya ang dapat sambahin. Hindi mo siya sambahin, patuloy siya na sinasamba at pinupuri ng lahat ng kanyang mga nilikha. Kung hindi mo siya sambahin, ikaw ang kalugian sa buhay mo sa pagsisisi sa araw ng paghukom. Bro, ha? Tama?
Kapatid na Ibrahim, very logical. Bakit kayo nandito sa mundo? Dahil sambahin ng Allah. Ngayon, nandito ka sa mundo, hindi mo sinambang Allah. Saan mo nilagay ang katotohanan? Sa kabaluktaran, sa kamalian. Hindi mo inilagay ang isang bagay sa tama niyang pagkakalagyan. The purpose of your creation in this world is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And yet you come in this world, what did you do? Ha? Kung sa'y igibuhat ni mo, sa imong kinabuhi diri. Ha? Bro, di ba? Pangatlo, ang tauhid al-asma wa sifat. At dito nangaligaw ang ibang mga kamusliman, badilabusong mga alaylalag. Yung mga tao na, subhanallah, nagmamalabis. Dahil dito sa asma wal sifat, ang kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at kanyang mga katangian, sa kanyang mga af'al, sa kanyang mga kilos at gawain, anong mga sinabi niya sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namumukod tangin na nag-iisa lamang doon si Allah. Na wala siyang katambal at katulad at wala siyang kawangis at wala siyang kahit kapareha sa anumang mga patungkol sa sarili niya. Na dito nangaligaw ang mga iba dahil sila ang nagpabago at nagdagdag at nagbawas. Kasi ang pananampalataya ng Ahlus Sunnah wal Jamaa sa sinasabing as-sifat wal asma illahi subhanahu wa ta'ala, nuthbitu ma athbata Allah fi kitabihi wa nuthbitu ma wasafa Allah wa athbatahu aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati. Khalas, intah al-amr. Bakit ka nagdagdag? Nuthbit. Pinapaniwalaan natin, pinapatutuhanan natin. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, sa kung ano ang sinabi niya sa Quran. Quran na bro, ang kalaban mo, kakalabanin mo pa, o di kayo makikipag-argumento ka pa sa Quran. Kung ano ang sinabi ng Allah patungkol sa kanya. Ng Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang kamay. Dalawa ang kanyang kamay. So, tapos na yun. Ngayon, ang mga pilosopo, sinasabi nila, grabe. Bakit? Ginawa nila ang tao na ang Diyos parang tao. Kasi meron daw siyang kamay. Bro, bakit masyado napakakitid ng utak mo? Bakit hindi ka pumunta sa general rule? Na ang general rule, kung ano ang sinabi ng Allah, pinapaniwalaan natin. Pero kung papaano at ano yun, o anong katulad, hindi natin alam, hindi natin nakita. Ilmul ghaib. May kamay siya, hindi katulad ng kahit kaninong kamay. Hindi katulad ng kamay ng tao. Hayop, anghel, o kahit sino na mga nakikita natin. O iniisip mo, kalas, naniniwala ko kasi ang Islam is Islam. Pagsuko, pagtalima, ilmul ghaib, paniniwala sa araw ng paghukom. Nakita nyo ba ang impyerno? Bro, paraiso. Wala, pero pinapaniwalaan natin, tama? Paraiso, di ba? Pinapaniwalaan mo marami kang asawa sa paraiso? Oh, tama. Anong dalawa? Hindi lang dalawa. Marami kang magiging asawa doon, bro. Bibigyan ka ba ng Allah ng dalawa lang asawa mo doon? 70,000. Allahu Akbar. Okay, minimum. Gawin pang 3, 4. Ang dami ng mga asawa mo doon. Oh, ang daming mga lahat na nandoon, Allahu Akbar. Wala kang pwedeng isipin na hindi mo ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bakit? Pinapaniwalaan natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nasabi niya kung ano ang nasabi niya sa Quran at ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalas, pinaniwala natin. Lakin walas na minal mujassima. Ihdir bihadal kalam. Hindi tayo yung mga tao na nagsasabi na oo, may kamay ang Allah, pero hindi tayo sinasabi na ang Allah ay may mga binigyan natin ng sifat ng pangkatawang tao. Hindi. Hindi natin alam. Allahu alam. Paano hindi natin alam? Ilmul ghaib, nuthbit, pinaniwala namin. At bakit namin papasukan ng mga bagay na hindi pa nakikita? Importante pinaniwala natin. Katulad ng paniniwala natin sa Quran, katulad ng paniniwala natin sa imperno at saka sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano nasabi sa Quran, sa hadith, pinaniwala natin. Kung paano, hindi natin alam. Importante, pinapaniwala namin. Pinapaniwalaan ko na may Diyos na ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakakakita, sinusubaybayan tayo, nakikinig, pinapakinggan tayo. Lahat siya ang nagbibigay ng panustos sa atin, siya ang nagbibigay ng protection sa atin. Walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan at kagustuhan niya. Gumagawa ako ng kabutihan dahil para sa kanya, hindi sa kahit sinong tao. Yun na yun. Very simple ang Islam, bro. Bakit ka ba nangaligaw? Bakit ka ba nagpapasobra? Ha? Hindi nyo ba alam kung bakit nangaligaw ang mga iba? Lalo na ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi ginawa nilang Diyos si Jesu Kristo. Nagmalabis sila kay Jesu Kristo.
Nasamantalang si Jesucristo na sinabi niya na hindi siya Diyos. Siya ay daan patungo sa tunay na Diyos. Mayroong bang Diyos na sumasamba sa Diyos? Ulitin yung sinabi mo, Uslas. Mayroong bang Diyos na sumasamba sa Diyos? Oo, sinasabi mo na Diyos si Jesucristo. Bakit mo sinasabi Diyos siya? Siya ay sumasamba rin sa Diyos. So kung sino sinasamba niya, yun ang sambahin mo. Sa Biblia ninyo, basahin nyo, nanawagan siya sa Diyos. Mayroon bang Diyos na tumatawag pa ng ibang Diyos? Kabaluk-tutan na paniniwala. Kaya mapalad ka, kapatid na Ibrahim, manatili ka dito sa relihiyong ito. Nahilingin mo sa Allah na panatilihin ka niya. Kasi pwedeng mabago ang pananampalataya kung tayo ay magiging minamina. Saan minamina? Mahina. Bro, nakuha nyo ang punto sa tauhid? Tauhid ito ay tatlo, tauhid rububiyya, wa uluhiyya, wa asma wa sifat. Kaisahan ng Allah sa lahat ng patungkol sa Kanya. At itong dahilan na ating tunay na susi sa paraiso. At itong dahilan kung bakit tayo nilikha dito sa mundo. At itong dahilan kung bakit pinadala ang lahat ng mga propeta. Dahil dala na lahat ng mga propeta ay tauhid. Dala nila Tauhid. Kaisahan ng Diyos. Walang propeta na nagsabi na ang Diyos ay tatlo sa isa. Walang propeta na nagsabi na ako ay anak ng Diyos. Walang propeta na nagsabi na nagturo na mayroon pang ibang Diyos bukod pa sa Allah. Wa ilaukum ilahu wahid. Ang inyong Panginoon ay ang Allah at siya ay nag-iisa. At ang sino magmaniwala sa tunay na kaisa ng Diyos at gumawa ng kabutihan, ang sila yung mga taong tunay na nag-success dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng pag-uwi. Nakuha nyo, bro? So dahil sa pagsamba, ang layunin natin dito sa mundo, pagsamba, ang pagsamba sa Islam, lahat na ng gawain mo. Pagsamba. Wow! It's amazing. Why did you say it's amazing? Lahat ng gawain mo dito sa mundo, Ustad, pagsamba? Yes. Mag-asawa ka, bro? Pagsamba. Allahu Akbar. Maligo ka, pagsamba. Kakain ka, pagsamba. Pupunta ka sa palikuran, pagsamba. Pupunta ka sa iyong trabaho, pagsamba. Pupunta ka rito, pagsamba. Iinom ako ngayon ng kape, sasabihin ko, Bismillah. Pagsamba pa rin ito, bro. Kasi nagsabi ako ng Bismillah. Pagtabi sa asawa. Pero mas pagtabi sa asawa, pagsamba, of course, sadaka yan. Pagkatapos, pagsamba. Pagkatapos, pagsamba rin. Oo, maligo ka, mag-abdas ka. So bro, 24/7, you can worship Allah. You are worshiping the one who created you, the one who created the universe, and the one who is the right to be worshipped. Because your life and your death and your sacrifices, everything for Allah subhanahu wa ta'ala. Smiling in your face towards your brothers is a kind of a worship. Where you can find that? Only in Islam. Ito lang ang relihiyon na nagtuturo sa tunay na kaisahan ng Diyos, na nagtuturo na ang Islam ang siyang tunay na relihiyon, sistema, panuntunan ng buhay ng isang tao. Lahat ng gawin mo ay pagsamba kung ito ay inuukol mo sa Allah. May mga tao na hindi naman sila nag-uukol sa Allah. Kumakain, khaliwali, mafi bismillah. Iinom, ganun din. Lahat na gagawin, yung iba pa ginagawa nila para maging sikat, para maging tanyag, para maging makilala, para saan? Para sa ibang tao, para marinig ng itang tao. Hada huwa batil kullu. Walang silbi at walang saysay. Dahil ang gawain mo, bro, ay para sa iyong tunay na lumikha sa iyo. Na hindi niya gusto na ikaw o tayo ay sumasamba o nagpupuri o lumuwalhati na bukod pa sa Kanya. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah.
Ang sino mang nagtambal sa Allah, sa kanya ay ipinagbawal ng Allah ang paraiso niya. Wa ma'wahun nar, as siya ay paduol dito sa nagliliyab na apoy sa imperno. Kaya mga kapatid, alhamdulillah alladhi hadana lil Islam. Ang tunay na papuri, paluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga mabuti na kanyang ipinagkaloob sa atin. Nawa patibayin tayo ng Allah at patatagin sarili yung ito. Oras na pala para sa ibang subject natin.